Isan po. Siyempre po sa ating nanay, Nanay Junida na po, ng senior citizen po. Kasama po yung kanilang si Ma'am Macaria. At sa inyo po lahat, maraming magandang umaga po sa ating lahat. At ako po yung uwi na. Opo, gano'n na po yung sasabihin ko. Opo. So, salamat sa Diyos dahil kahit ang ating pong bayan ay nasa tinatawag na nasa state of calamity, ay talaga pong still mahalaga, buhay pa po tayong lahat. Diba po, yan po ang mahalaga. Kasi po, sa totoo lamang po, tayo naman po, bilang tayo umidad po ng ganito, marami na po tayo pinagdaan. Opo, hindi na to bago. Di ba po, hindi na bago sa ating lahat. Itong mga ganitong karanasan kasi po ay, eto, dinaanan na natin lahat. Ano po, hindi na bago. So, nginingitian na lang po natin ito. Ano po? At syempre po, asa na lang talaga natin ito sa Panginoon. Amen po, ganun naman po yan eh. So, salamat sa Panginoon dahil still, ito naman din po ako. Salamat din po sa pagtitiwala na narinito po ako sa inyong harapan. Ano po, wala pa akong dalang ayuda. Opo. At alam niyo po, bali General Assembly po ito, nanay. Hindi po. Nakaraan po yata, 24 yata po yun, 24 ng July. Hindi po natuloy kasi nga po kasagsagan po ng Bagyong Karina. Ano po? At gusto ko man po makarating, sabi nga po, may mga nagdating nga naman po yata, pero dahil nga po sa sitwasyon ng panahon, malalagay po sa alanganin. Opo. Buti na lang po, ulan lang, walang hangin. Ano po, kasi kung may hangin, mas mahirap. Ano po? Grasya po ng Diyos, gusto lang po bigyan po ng konting diin. Tayo po, gusto pa nating bumaba pa ang buhay natin. Tama po? Opo. Siguro. Pero kahit tumaba po buhay natin, gusto naman po natin na-appreciate natin yung mga bagay-bagay sa paligid natin, especially sa ating pamilya. Tama po? Sa ating pamilya. At isa po sa nagpapahirap din sa atin, yung minsan, hindi natin ito nakikita, pero ang mabigat po nito, ito yung nagbibigay sa atin ng karamdaman sa buhay. Alam niyo po ba kung ano yung nagbibigay ng karamdaman sa atin? Hindi nakikita ng doktor. Alam niyo po ba yan? Kung ano yan? Opo. Sabi ni sir, karamdaman daw sa bulsa. Yung nakamabigat po ano yan eh. Yung nakamabigat po karamdaman. Magkaroon tayo ng karamdaman sa bulsa. Opo, wala pong ano yan, walang wala pong kalutasan. Walang lunas. Opo. May Pero lunas alam niyo po, talaga po grabe nagbibigay sa ang atin. Panginoon na magbigay sa atin. Stress. Yung pagod nating katawan, ang katapat lang po nito, matulog at kumain ng maayos. So kumbaga po sa cellphone, nare-recharge na po tayo. Tama po ba yun? Amen. Nare-recharge tayo. Umidad po tayo ng ganito, naranasan na natin yung pagod at sipag para magpalaki ng anak. Tama po? Yan eh. Pero alam niyo po ang nabigat dito, ngayon nagpapahinga na tayo, bakit para yatang doble ang pagod? Di ba po? Bakit doble ang pagod? Kasi po, Doble pampagod. yung edad natin ito, yung napapagod tayo pag nagtatrabaho, ibig sabihin may pera tayo pagkatapos. Tama po. Ngayon, hindi ka na dapat napapagod din kasi nagpapahinga ka na eh. Dapat ayahay na lang. Doble nakakapagod, yung wala kang ginagawa. Tama po? Ang hirap kasi po, pag wala kang ginagawa, mas madali kang magutom. Di ba po? Mas madali kang magutom. At ang mabigat nito, gusto mong bilhin yung mga bagay-bagay na gusto mong makaraos ka, hindi mo mabili kasi wala kang ang pera. Mas mahirap po yon sa isang senior citizen. Tama po? Sabi ko nga po, madalas, ang tatlong panahon lang naman po dumarating sa atin. At ano po yung tatlong panahon na ito? Number 1 po, yung tayo po ay maging senior citizen na. Tama po?
yung tayo maging senior citizen na, at pagkatapos na tayo maging senior citizen na, Patay at na. ito, marami na tayong iniisip na kung ano-ano na nagpapahirap sa atin. Ang kasunod nito, magkakaroon na tayo ng tinatawag na karamdaman. Di ba? Kahit anong ingat natin sa ating sarili, darating tayo sa ating sa sandali na magkakasakit tayo. Lalo kung meron tayong lahi. Lahi ng kung ano-ano. Di ba po? Lahi ng high blood, lahi ng diabetes, lahi ng... Ang daming lahi. Di ba po? Lahi ng pakakabilugan ng buwan. Ano ba yun? Paghating gabi, natulog Lumilipad. Yun. Wala pa. Di ba po? Di masasamang lahi. Yun. Pero alam niyo po, Aswang. yung mga Aswang bagay po pala. nito, karamdaman ang pinag-uusapan, sa doktor po ang tawag po doon, hereditary o sakit na mana. Tama po? Sakit na mana. Sinasabi niya. Pero sa Lilipad na. tinatawag naman po na pagsakit na mana na ito, ang tatanong na naman po sa atin ng doktor, sa pamilya niyo ba may ganyang problema? Di ba ba maganon? Ganon madalas. Hindi ka pwede magsalita na magsinungaling sa doktor na wala kang ganong mana kasi mali ang may bibigay sa inyong gamot. Tama po? So lahi, meron kaming hika, diabetes, alkapnisyon, ang sasamang mana. Sa mundo po, lahi ang tawag doon. Lahi namin yung ganyang sakit. Ang isa kong kamag-anak, yan ang ikinamatay. Ano po? Yung unang ibinibigay lamang ng doktor sa atin po, pain reliever lang muna. Nare-relieve ka lang. Gagaling ka lang sa proseso ng gamutan. Tama po? At dun sa proseso ng gamutan, meron ka mararamdamang side effect. Tama po? At dun po, pagbalik nyo po after a week, nasasabihin sa inyong doktor, iwasan nyo na po yung ganitong pagkain, iwasan yung ganitong... Opo, di ba? May mga ganun po. Kahit anong dami ng gamot na iniinom mo, Ano kailangan naman? alaso pa rin sa kanin. Alaso pa rin uminom. Ay, doon ka lang. Senior ka na. Hindi ko alam. Andun eh. Sa So, akin, kahit hindi ko anong ganda ng nadala. gamot, Ba yan? hindi ka gagaling. Hindi pa nga tama. So, sa mundo po, lahi. Pero pagdating po naman yan sa tinatawag na banal na eskriptura o Biblia, ang tawag po dyan, sumpa. Sumpa po tayo. Ang sabi po ng Bible, sa Exodus 20 verse 5, sa pangalawang saknong, ang sinamang taong lalabag sa kalooban ng Diyos, aabutin ng sumpa ang ikatatlo at ikapat na salig lahi. So, kapansinin, andun yun. Tama So, yan. pagka nasa ganun tayong problema, isa lang naman po. Kung meron tayong sakit pisikal, doktor lang po ang kailangan natin lapitan dyan. At ang sakit pong pisikal, nakakahawa po iyan. Tama po? Nakakahawa po ang sakit pisikal. So, kailangan, wag na po mag-inarte. Pag may nararamdaman tayo nakakahawa, medyo tayo ng dumistansya. Ano po? Tama po ba? So, may konting upo ka na, magmas ka naman. Eh, ganun parang hindi tayo makahawa. Ang punto dito, ba't ko ba pinabahagi ito? Sir, ano bang pinunta nyo rito? Magpapaliwanag ba kayo patungkol sa aming mga senior citizen? Kung napupunta yata sa papuntang langit yata yung pinag-uusapan natin. Kasi sa totoo lang po, hindi ko pwedeng ihiwalay ang spiritual. Bakit po? Yung pangalawang pagkakataon na magkakasakit tayo, ang kasunod pong mangyayari sa atin, mamamatay na tayo. Di ba po? Sa ayaw natin at sa gusto, babawihan na tayo ng buhay. Ang tanong, may kaluluwa tayo, di ba? Saan ba pupunta yung ating kalag? Siyempre po, kung hindi ka mapunta na langit, impyerno Impyerno. ka. Tama po, lahat naman gusto Tama. mapunta ng langit eh. Di ba? Gusto Kaya na kung mapunta hindi sa langit, maganda, hindi naman ginagawa mo, sumasamba sa siyempre doon Diyos. ka sa kabila. Yun naman, eh kung maniniwala ka. Pero kung hindi ka maniniwala, sige, lahat ng gusto ko gagawin ko, ngayon pa lang, aanihin mo na. Pag namatay ka, walang makikipaglangay sa'yo. So yun po yan ibig sabihin. Ano po ang dahilan kung bakit umiikli ang buhay ng tao? Samayan ng loob. Tandaan natin, even sa prayer natin, yung sama ng loob, malaking bagay yan para hindi dumating ang ating hinihingi. Buot,
galit at hinanakit. Alam niyo po ba kung sino yung tao magbibigay sa atin ng ating kahilingan? Tao po ang gagamitin niyan. Na what if kung ang magbibigay sa atin ng ating pangangailangan, kaaway mo? Di ba po? Senior citizen, barangay Makabot. Baka naman, hanggang ngayon, meron ka pa rin king na sama ng loob sa puso mo.